Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang taga-probinsya na binaliwala, minaltrato at inalipusta ang pagkatao ng isang mapang-aping traffic enforcer. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang bulok na motor na pinag-initan ng traffic enforcer ay may nakatagong napakalaking sikreto. Isang sikretong luluhod ang mga nagmamalaki kapag sumapit ang takdang oras. Ano nga ba ang nakatagong katotohanan sa likod ng lumang motor na ito? At bakit ang may-ari ng isang mamahaling Ferrari na nakaparada sa gilid ng kalsada ay biglang luluhod at tatawaging lolo ang matandang itsurang pulubi? Tsak na mapapanganga kayo sa matinding twist ng kwentong ito na hindi nyo pa naririnig sa iba. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito. At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Mainit ang sikat ng araw sa kahabaan ng isang busy na kalsada sa lungsod. Mausok, maingay, at puno ng mga taong nagmamadali. Sa gilid ng kalsada, marahang umuusad ang isang lumang-lumang motorsiklo. Ang tunog nito ay tila ubo ng taong may sakit. Umuusok pa ang tambutso at may kalawang na ang halos buong katawan. Ang sumasakay dito ay si Tatay Arnaldo, isang matandang lalaki na nakasuot ng kupasing t-shirt, tsinelas na manipis, at may bitbit na lumang sako sa likod. Galing siya sa malayang probinsya at may napakahalagang pakay sa syudad. Ngunit sa hindi kalayuan, nagmamasid ang isang traffic enforcer na nagngangalang Aljun. Si Aljun ay kilala sa lugar na iyon na mayabang, mapagmataas at mahilig mambiktima ng mga driver na mukhang walang laban. Nakatayo siya malapit sa isang makinang at mamahaling pulang Ferrari na nakaparada sa tapat ng isang marangyang hotel. Nang makita ni Aljun ang bulok na motor ni Tatay Arnaldo, nagdilang anghel ang kanyang mukha sa kasamaan. Nakakita siya ng mapagdidiskitahan. Hoy! Hoy! Tabi! Itabi mo yung basura mo! Bingi ka ba? Itabi mo sabi yan! Nagulat si Tatay Arnaldo. Agad niyang pinihit ang manibela patungo sa gilid. Ngunit dahil sa kalumaan ng motor, bigla itong namatay at bumaratubal sa mismong tapat ng enforcer. Dahil dito, lalong nag-init ang ulo ni Aljun. Lumapit siya ng may pabalang na lakad. Hawak ang kanyang ticket booklet at dinuro-duro ang matanda. Ang lakas naman ng lobong dumaan dito sa main highway gamit ang karag-karag na yan. Tingnan mo nga yung usok. Polusyon yan. At ang ingay pa. Lisensya mo. Nasaan? Ipa-impound ko tong bulok na bakal mo. Nako sir, pasensya na po kayo. Galing pa po kasi ako sa probinsya. May kailangan lang po akong sadyain dito sa lungsod. Ang lisensya ko naman po ay rehistrado at narito po sa aking pitaka. Sandali lang po. Hahanapin ko lang po. Huwag mo akong maser-ser. Ang mga katulad mong taga-probinsya, dapat hindi na pumapasok dito sa syudad gamit ang basurang yan. Nakakadumi ka sa paningin ng mga turista oh. Tingnan mo nga yan oh. Nakaparada niya ng isang mamahaling Ferrari. Tapos itatabi mo yung bulok mong motor. Nakakahiya. Tiningnan ni Tatay Arnaldo ang pulang Ferrari na tinuturo ng enforcer. Isang napakagandang sasakyan. Makintab at halatang bilyonaryo ang may-ari. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti lang ng bagya ang matanda at marahang umiling. Ang reaksyong ito ay lalong nagpasingas sa galit ni Aljun. Pakiramdam niya ay binaliwala ng matanda ang kanyang otoridad. Anong iningiti-ngiti mo dyan, matanda? Pinagtatawanan mo ba ako? Ibaba mo yung sako mo. Patingin ang lisensya mo ngayon din. Kung hindi, makikita mong hinahanap mo. Sir, huwag po kayong magalit. Ito po ang lisensya ko. Lumang-luma na po, pero valid pa naman ito. At itong motor ko, kahit ganito po ito,
Ito lang ang natitirang alaala ng aking nakaraan. Kaya hindi ko po ito maiiwan. Pakiusap po. Papasokin niyo lang ako sa building na yan. Inagaw ni Aljun ang lisensya at binasa ang pangalan. Arnaldo. Isang simpleng pangalan na walang katunog-tunog sa kanyang pandinig. Tiningnan niya ang sako sa likod ng motor at hinablot ito. Pagbukas niya, tumambad ang mga lumang kasangkapan, mga pananim na gulay at isang lumang kahon na may kakaibang selyo. Sa isip ni Aljun, basura lang ang lahat ng ito. Walang kwenta. Basura ang laman. Alam mo matanda, marami nang sumusuway sa akin dito pero walang kasing tigas ng ulo mo. Dahil dinalhan mo ako ng sakit ng ulo ngayon, bibigyan kita ng leksyon na hindi mo malilimutan habang buhay para hindi ka na bumalik dito sa lungsod. Sa gitna ng lumalaking grupo ng mga osisero na nagsisipagkuha ng video gamit ng kanilang mga cellphone, gumawa si Aljun ng isang bagay na labag sa batas at labis na malupit. Naglakad siya patungo sa kanyang opisyal na motorsiklo. Kumuha ng isang maliit na bote ng gas na ginagamit pang mitya at bumalik kay Tatay Arnaldo. Ibinuhos ni Aljun ang likido sa upuan at makina ng bulok na motor ni Tatay Arnaldo. Naku sir, wag po. Ano pong gagawin nyo? Pakiusap po. Wag ang motor ko. Yan na lang ang natitira sa akin. Dapat sa mga basurang katulad nito, sinusunog para hindi na makasikip sa kalsada. Kumuha si Aljun ng lighter sa kanyang bulsa. Sa harap ng maraming tao, sinindihan niya ito at tinihagis sa motor. Sa isang kurap ng mata, nagliyab ang lumang motorsiklo ni Tatay Arnaldo. Ang apoy ay mabilis na lumamon sa lumang bakal at ang makapal na itim na usok ay pumailin lang sa impapawid. Naiyak na lang si Tatay Arnaldo habang nakaluhod sa kalsada. Pinapanood ang nagdidikitang apoy sa kanyang tanging kabuhayan at alaala. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Ang iba ay naaawa, ngunit walang may lakas ng loob na umawat dahil sa takot kay Aljun na kilalang may kapit sa itaas. Si Aljun naman ay tumatawa ng malakas habang nakapamewang. Tila ba nakamit niya ang isang malaking tagumpay. Ayan, bagay lang yan sa'yo. Ngayon, lumayas ka na rito bago pa kita itapon sa kulungan. Pulubi! Habang nagliliyab ang motor at umiiyak ang matanda, biglang bumukas ang malaking salaming pinto ng Marangyang Hotel sa tapat. Isang lalaking nakasuot ng napakamahal na business suit. May hawak na gintong susi at may malalim na boses ang nagmamadaling lumabas. Siya si Mauro. Ang mukha niya ay bakas ang labis na pagkagulat at galit nang makita ang usok sa kalsada. Ngunit ang hindi alam ni Aljun at ng mga osisero, ang lalaking ito na lumabas ng hotel ay hindi basta-basta tao. Siya ang may-ari ng pulang Ferrari na nakaparada. At ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Tatay Arnaldo na nakaluhod sa simento. Ano ang gagawin ni Mauro kapag nalaman niyang ang sarili niyang kadugo ay inalipusta sa harap ng publiko? At anong misteryo ang nakatago sa nasusunog na motor na magpapabago sa buhay ng mayabang na enforcer? Kasalukuyan pang nagliliyab ang lumang motorsiklo ni Tatay Arnaldo sa gilid ng kalsada. Ang makapal na usok ay unti-unting umahalo sa hangin, habang ang mga osisero ay patuloy sa pagkuha ng video. Si Aljun, ang mayabang na traffic enforcer, ay nakatayo pa rin ng may mapagmataas na postura at tila ba isang bayani na naglinis ng dumi sa kalsada. Habang si Tatay Arnaldo naman ay nananatiling nakaluhod. Tahimik na pinagmamasdan ang natutupok na alaala ng kanyang nakaraan. Ngunit ang yabang sa mukha ni Aljun ay biglang napalitan ng pag-aalala nang mapansin niyang ang lalaking kakalabas lang ng Marangyang Hotel, si Mauro, na may-ari ng nakaparadang Ferrari, ay mabilis na naglalakad patungo sa kanilang direksyon. Ang mukha nito ay madilim at bakas ang matinding galit. Sa isip ni Aljun, baka nagalit ang mayamang negosyante dahil sa usok na malapit sa kanyang mamahaling sasakyan. Kaya naman, agad na nag-ayos ng tayo si Aljun
at nagsalute habang sumasalubong dito. Magandang araw po, boss. Pasensya na po kayo dito sa abala. Itong pulubi kasi na taga-probinsya. Pinilit ipasok ang basurang motor niya rito sa tapat ng hotel ninyo. Dinumayan lang po ang view ng Ferrari ninyo. Kaya binigyan ko ng leksyon. Huwag kayong mag-alala, boss. Pinapalis ko na matandang yan. Hindi pinansin ni Mauro ang mga salita ni Aljun. Ni hindi siya tumingin sa enforcer. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakakoresponde sa matandang lalaking nakaluhod sa simento. Sa bawat takbang ni Mauro, mararamdaman ang bigat ng kanyang aura. Nang makarating siya sa harap ni Tatay Arnaldo, biglang nanginig ang kanyang buong katawan at ang kanyang malalim na boses ay napaos dahil sa matinding emosyon. Sa harap ng lahat ng osisero at sa labis na kaguluhan ng isip ni Aljun, dahan-dahang lumuhod si Mauro sa maraming kalsada, sa tapat ng matandang lalaki. Lolo Arnaldo, kayo po ba yan? Diyos ko, Lolo, anong nangyari sa inyo? Sinong may gawa nito sa inyo? Parang binagsakan ng langit at lupa si Aljun nang marinig ang salitang lolo. Ang kanyang panga ay halos lumundo sa simento sa sobrang gulat. Ang mga osisero naman ay napasingap. Ang lalaking nagmamay-ari ng isang multi-milyong Ferrari, ang tinitingalang bilyonaryo na si Mauro, ay nakaload ngayon sa harap ng isang matandang mukhang pulubi at tinatawag itong lolo. Inangat ni Tatay Arnaldo ang kanyang muka. Bagamat may luwas sa kanyang mga mata, bakas pa rin ang katatagan at karunungan sa kanyang muka. Tiningnan niya si Mauro at pilit na ngumiti. Mauro, apo ko, malaki ka na pala. Pasensya na kung nagpunta ko rito na ganito ang itsura ko. Gusto lang naman kitang makita at iabot sa iyong huling habilin ng iyong ama. Kaya lang, ang motor ko, sinunog niya. Dahan-dahang tumayo si Mauro. Nang lumingon siya kay Aljun, ang kanyang mga mata ay parang sa isang leon na handang pumatay. Ang takot na naramdaman ni Aljun ay umabot hanggang sa kanyang kalamnan. Ang kaninang mayabang na enforcer ay biglang napaurong, habang pilit na nag-iisip ng idadahilan niya. Boss, hindi ko po alam. Akala ko po ay palaboy lang siya na nagpapasaway sa kalsada. Sumasagot po kasi siya sa akin kanina. Tsaka ang motor niya, bulok na po kasi. Wala pong kwenta. Walang kwenta. Ang motor na sinunog mo ay ang kauna-unahang motor na binili ng tatay ko para sa lolo ko nung nagsisimula pa lang ang pamilya namin mula sa hirap. Ang motor na yan ang simbolo ng aming tagumpay. At ang sako na itinapon mo, alam mo ba kung anong laman yan? Lumapit si Mauro sa nasusunog na sako. Ginamit ang kanyang mamahaling leather shoes, tinabig niya ang apoy upang maisalba ang lumang kahon na may kakaibang selyo. Laking gulat ni Aljun nang makitang hindi pala ito basura. Pagkabukas ng bagya ng kahon dahil sa apoy, tumambad ang mga orihinal na titulo ng lupa at mga gintong sertipiko ng kanilang pamilya na nagkakahalaga ng daang milyong piso. Ang lolo ko, ang tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng hotel na ito, na pinagmamayabang mo. Siyang pinunong tagapundar ng korporasyon na kinatatakutan ng mga matataas na opisyal mo. At ikaw, dahil lang sa suot mong uniforme, nakuha mong sunugin ang ari-arian niya sa harap ng publiko. Nanghina ang mga tuhod ni Aljun. Napakapit siya sa kanyang sariling motorsiklo dahil parang iikot ang paligid niya. Ang taong binaliwala niya, ang matandang tinawag niyang basura at taga-probinsya, ay ang pinakamataas na pinuno ng pamilyang nagmamay-ari ng halos kalahati ng lungsod na iyon. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao sa paligid at marami sa kanila ang sumisigaw na i-live yan sa social media, i-post yan para matanggal sa trabaho. Ngunit sa gitna ng matinding tensyon, dahan-dahang tumayo si Tatay Arnaldo. Pinagpag niya ang kanyang lumang pantalon at tinawakan ang balikat ng kanyang apo na si Mauro. Mauro, sapat na yan. Huwag nating daanin sa galit ang lahat.
ang apoy na sumunog sa aking motor ay hindi kayang sunugin ang aking pagkatao. Ngunit ang taong ito, kailangan niyang matutunan kung ano ang tunay na kahulugan ng batas at respeto. Tumingin si Aljun kay Tatay Arnaldo. Nagmamakaawa ang mga mata. Akala niya ay ililigtas siya ng kabaitan ng matanda. Ngunit hindi niya alam, may kakaibang twist ang takbo ng isip ng matandang taga-probinsya. Ang pagiging mabait ni Tatay Arnaldo ay hindi nangangahulugang walang hustisya. Kinuha ni Mauro ang kanyang cellphone at may tinawagan. Isang malalim at pinal na utos ang binitawan niya. Hello. Dalhin niyo rito ang buong Regional Board ng Traffic Bureau. Ngayon din. May kailangan kaming sibakin at panagutin sa batas. At tawagin niyo rin ang mga abogado ng pamilya. Kakasuhan natin ang taong ito ng arson, grave abuse of authority, at malicious mischief. Sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya. Mabubulok siya sa kulungan. Napaluwa na lang si Aljun sa matinding pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad, isang marangyang itim na SUV ang biglang huminto sa likod ng Ferrari. Bumaba rito ang ilang mga armadong bodyguard na nakasuot ng suit at sabay-sabay na yumukod kay Tatay Arnaldo. Dito na napagtanto ni Aljun ang buong katotohanan. Si Tatay Arnaldo ay hindi nagpunta sa lungsod para mamalimos o maglakbay lang. May mas malalim at mas malaking dahilan kung bakit siya nagpanggap na mahirap at gumamit ng bulok na motor. Isang misyon na magpapayanig sa buong lungsod. Ano nga ba ang tunay na pakay ni Tatay Arnaldo sa pagbabalik na ito? At anong sikreto ang magbubunyag tungkol sa iba pang mga tiwaling opisyal na kasabwat ni Aljun? Habang naghihintay ang lahat sa pagdating ng mga matataas na opisyal ng Traffic Bureau, ang kapaligiran ay binalot ng isang nakakabanging katahimikan. Si Aljun, na kanina lang ay tila hari ng kalsada, ay nakatayo ngayon sa gilid. Nanginginig ang mga binti at basang-basa ng pawis ang buong katawan. Ang kanyang uniforme na dati niyang pinagmamalaki ay tila naging isang mabigat na kadena na dumidiin sa kanya sa lupa. Sa kabilang banda, si Tatay Arnaldo ay may nahong nakaupo sa isang silya na inilabas mismo ng mga tauhan ng hotel mula sa lobby. Sa tabi niya ay si Mauro, na patuloy na nagbabantay habang hawak ang bagyang nasunog na lumang kahon. Ang mga bodyguard na kararating lang ay pinalibutan ang lugar upang matiyak ang kaligtasan ng matanda. Hindi nagtagal, isang konvoy ng mga mamahaling sasakyan ng pamahalaan ang huminto sa gilid ng kalsada. Kasunod ang isang police cruiser. Bumaba mula roon ang hepe ng Traffic Bureau na si Director Ramos, kasama ang ilang matataas na opisyal. Baka sa kanilang mga mukha ang takot at pagmamadali dahil alam nilang ang pamilya ni Mauro ang isa sa pinakamalaking tagatostos ng pondo at pasilidad ng kanilang ahensya. Sir Mauro, magandang araw po. Nakarating po sa amin ang balita tungkol sa hindi magandang insidente rito. Ano po bang nangyari? Sino ang gumawa nito? Director Ramos, mabuti at nandito ka na. Tingnan mo, tauhan mo na si Aljun. Sa harap ng maraming tao, sinunog niya ang motor ng aking lolo Arnaldo. Hindi lang yan, inalipusta niya ang pagkatao ng matanda. Itinapon ang mga dokumento ng pamilya namin at nagpakarangya sa kanyang posisyon. Ito ba ang uri ng mga enforcer na pinapasahod ng gobyerno at ng mga buwis ng mamamayan? Napatingin si Director Ramos kay Aljun na ngayon ay halos maiyak na sa takot. Ang mukha ng Director ay nagtagis sa galit. Alam niyang kapag nag-pull out ng investment at suporta ang pamilya ni Mauro sa lungsod, malaking krisis ang kakaharapin nila. Aljun, totoo ba ang naririnig ko? Anong pumasok sa utak mo at ginawa mo yan sa isang iginagalang na matanda? Walang ganyang protokol sa ating ahensya. Ikaw ay agarang suspindido. At ngayon din, ay tatanggalan ng lisensya habang inihahanda ang mga kasong isasampalaban sa'yo. Direktor, patawad po. Sir Mauro, Tatay Arnaldo, nagmamakaawa po ako. Hindi ko po talaga alam na lolo niya siya.
Akala ko po talaga isa lang siyang ordinaryong matanda na lumalabag sa batas trapiko dahil mausok ang motor niya. Patawarin niyo po ako. May pamilya po akong binubuhay. Lumapit si Tatay Arnaldo kay Aljon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat na bumaon sa konsensya ng enforcer. Iyan ang malaking pagkakamali mo, Aljon. Kaya mo lang ba rerespetuhin ng isang tao kung alam mong mayaman ito, may kapangyarihan, o may ari-ariang katulad ng Ferrari ng aking apo? Ibig bang sabihin, kung ako nga ay isang ordinaryong matanda lang na taga-probinsya at walang mayamang kamag-anak, tama lang na sunugin mo ang aking motor? Tama lang ba na tapakan mo ang aking dignidad bilang isang tao? Hindi nakasagot si Aljon. Napayo ko na lamang siya habang umaagos ang luwa ng pagsisisi. Napagtanto niya ang lalim ng kanyang pagkakamali. Ang hustisya ay hindi lang para sa mayayaman, kundi para sa lahat ng tao na may karapatan sa ilalim ng batas. Ngunit bago pa man madala ng mga pulis si Aljon, itinaas ni Tatay Arnaldo ang kanyang kamay upang patigilin muna ang lahat. Dito na pumasok ang isang napakalaking twist na hindi inaasahan ng kanyang apo na si Mauro, ni Director Ramos at ng mga taong nanonood. Mauro, Director Ramos, sandali lang. May mas malalim na dahilan kung bakit ako nagmaneho ng bulok na motor patungo rito sa lungsod. Hindi lang ito basta pagbisita sa aking apo. Nagpanggap akong isang mahirap na driver upang patunayan ang isang ulat na nakarating sa aming korporasyon. Nagkatinginan sina Mauro at Director Ramos. Bakas ang pagtataka sa kanilang mga muka. Kinuha ni Tatay Arnaldo ang lumang kahon mula sa mga kamay ni Mauro. Binuksan niya ang isang lihim na compartment sa ilalim nito na hindi napinsala ng apoy. Mula rito ay naglabas siya ng isang maliit na voice recorder at isang listahan ng mga pangalan. May nakarating sa aming impormasyon na may nagaganap na malawakang korupsyon at pangungutong sa kalsadang ito na pinamumunuan ng ilang matataas na opisyal ng Traffic Bureau gamit ang mga enforcer na katulad ni Aljon upang mangharas ng mga maliliit na biyahero at mga taga-probinsya. Ang mga nakolektang pera ay napupunta sa isang sikretong account. Biglang namutla si Director Ramos nang marinig ang tungkol sa listahan at sa voice recorder. Ang kaninang galit niyang mukha kay Aljon ay napalitan ng labis na kaba. Tumingin si Tatay Arnaldo kay Director Ramos. At sa pagkakataong ito, ang matanda ay hindi na mukhang mahina. Ang kanyang tindig ay tila isang general na handang magpabagsak ng isang sindikato. At sa listahang hawak ko, ang pangalang nangunguna bilang utak ng operasyong ito ay walang iba, kundi ikaw, Director Ramos. Gulat na gulat ang lahat. Ang buong akala ng publiko ay si Aljon lang ang masama. Ngunit ang mas matinding kanser pala ay ang mismong pinuno ng ahensya na nagpapanggap na nagpapatupad ng batas. Ang twist na ito ay nagdala ng matinding tensyon sa kalsada. Ano ang gagawin ni Director Ramos ngayong huli na siya sa akto ng tunay na may-ari ng lungsod? Paano ipagtatanggol ni Mauro ang kanyang lolo laban sa mga posibleng gawin ng mga tiwaling opisyal na nabaon sa bitag? Ang kalsada na kanina lang ay saksi sa pagmamalupit sa isang matanda ay binalot ngayon ng isang napakabigat na atmosfera. Ang revelasyon ni Tatay Arnaldo ay parang isang kidlat na tumama sa mismong kinaroroonan ni Director Ramos. Ang mukha ng direktor ay tuluyan ng nawala ng kulay, habang ang mga kasamang opisyal ay unti-unting lumalayo sa kanya upang hindi madamay sa nagbabadyang unos. Si Aljon naman na nakaposas na at hawak ng mga pulis ay napatingin sa kanyang hepe. Doon niya napagtanto na ang sistemang kinabilangan niya at ang taong pinaglingkuran niya sa pamamagitan ng pangangotong ay wala ring kapangyarihan kapag ang katotohanan na ang nanalasa. Tatay Arnaldo, Sir Mauro, isang malaking pagkakamali po ito.
Walang katotohanan ng mga paratang na yan. Isang paninirang puri lang po ang listahan na yan ng mga taong gustong magpabagsak sa aking administrasyon. Huwag po kayong maniwala sa peking ebidensya. Peking ebidensya? Director Ramos, kilala ko lolo ko. Hindi siya magsasalita o kikilos ng walang bitbit na hindi matututulang katotohanan. Huwag mo kaming gawing tangasarap ng kalsadang ito na ikaw mismong nanginginain. Hindi pinansin ni Tate Arnaldo ang pagmamakaawa at pagtanggi ni Director Ramos. Salip, pinindot niya ang play button sa maliit na voice recorder na kanyang inilabas mula sa lihim na compartment ng lumang kahon. Ang boses na lumabas doon ay malinaw, malakas at hindi may pagkakaila. Siguraduhin yung lahat ng papasok na truck at motor galing probinsya ay may huli. I-impound nyo kung kailangan. Tapos sabihin nyo sa kanila, nasa opisina ko magayos. Mas malaki ang sako ng bigas at gulay na dala nila. Mas malaking singil. I-remit mo agad sa account ko ang kalahati bago matapos ang linggong ito. Aljun. Iyon ang mismong boses ni Director Ramos na nagbibigay ng utos kay Aljun ilang buwan lamang ang nakakalipas. Ang mga osisero at osisera sa paligid ay sabay-sabay na nag-react ng matinding galit. Ang mga cellphone na nakatutok ay patuloy na nag-stream live sa social media. At sa puntong ito, ang komento ng publiko ay sumasabog na sa galit laban sa korupsyon ng dalawang opisyal. Aljun, narinig mo ba yan? Ang taong iniyuyuko mo ng ulo at pinag-aalayan mo ng dangal mo bilang enforcer ay ang tao ring gagamit sa iyo bilang paing kapag dumating ang ganitong oras. Sinunog mo ang aking motor dahil akala mo ay wala akong laban. Ngunit ang totoo, ang motor na iyon ang nagdala sa akin dito upang tapusin ang inyong kasamaan. Napatingin si Aljun kay Director Ramos na may halong puot at pagkapuot. Ngayong alam niyang ilalaglag siya ng kanyang hepe. Nagbago ang ihip ng hangin sa isip ng enforcer. Lumuhod muli si Aljun. Ngunit sa pagkakataong ito, humarap siya kay Tate Arnaldo na may desididong mukha. Tate Arnaldo, Sir Mauro, lalabas ko po ang lahat ng katotohanan. Ako po ang mismong testigo laban kay Director Ramos. May hawak po akong mga resibo, mga bank transfer receipt at mga mensahe sa cellphone ko na magpapatunay na siyang utak ng lahat ng pangungutong dito sa lungsod. Pakiusap po, tulungan niyo lang po ang pamilya ko. Kinamit lang din po nila ako dahil sa kahirapan ko. Manahimik ka, Aljun. Sinungaling ka. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ngunit huli na para kay Director Ramos. Suminya si Mauro sa mga pulis na kasama sa convoy. Dahil sa bigat ng ebidensya at sa takot na mabad record sa makapangyarihang pamilya ni Mauro, walang nagawa ang mga pulis kundi lapitan ang kanilang sariling direktor. Ang tunog ng posas na dinala sa mga kamay ni Director Ramos ay nagmarka ng pagbagsak ng kanyang marangyang kaharian ng korupsyon. Ang taong kanina lang ay mayabang na bumaba sa kanyang sasakyan ng gobyerno ay nihila na ngayon patungo sa police cruiser, kasabay ni Aljun. Habang isinasagwa ang pag-aresto, lumingon muli si Tatay Arnaldo sa abo ng kanyang nasunog na motor. May isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tumingin si Mauro sa kanyang lolo, bakas ang pag-aalala. Lolo, tapos na po ang misyon nyo rito. Ligtas na ang kalsadang ito mula sa kanila. Halika na po sa loob ng hotel upang makapagpahinga kayo. Hayaan nyo, ipapabili ko ang pinakabagong modelo ng motor o kahit anong sasakyan na gusto nyo para mapalitan ng nasira. Ngumiti si Tatay Arnaldo at tinawakan ang kamay ng kanyang apo. Ngunit ang kanyang sagot ay naglalaman ng isa pang huling tuwis na magpapakita kung gaano kalalim ang pagkatao ng matandang taga-probinsya. Isang desisyon na hindi inaasahan ni Mauro at ng buong management ng kanilang korporasyon. Salamat, Mauro. Ngunit hindi mo kayang bilhin ang halaga ng alaala ng aking motor. At may isa pang huling bagay na dapat gawin bago ko iwanan ng lungsod na ito. Ang pag-aresto sa kanila ay simula pa lamang. Dahil ang tunay na may-ari ng korupsyong ito ay hindi lang si Director Ramos. May mas mataas pa sa kanya na nagpapakasasa sa pera ng mga mahihirap. Nagulat si Mauro. Sino pa ang mas mataas kay Director Ramos na tinutukoy ng kanyang lolo?
at ano ang gagawin ni Tatay Arnaldo ngayong alam ng buong lungsod ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang huling hirit ni Tatay Arnaldo ay nag-iwan ng malalim na palaisipan sa isip ng kanyang apong si Mauro. Sino pa nga ba ang mas mataas kay Director Ramos? Sino ang tunay na pinuno ng sindikatong sumisipsip sa dugo ng mga maliliit na biyahero sa lungsod? Habang sinasakay sa police cruiser, ang nanginginig na dating direktor at ang umiiyak na enforcer na si Arjun. Lumingon si Tatay Arnaldo sa nagkakagulong media at mga osisero. Humarap ang matanda kay Mauro at sa pagkakataong ito, may kakaibang seryosong liwanag sa kanyang mga mata. Inabot niya muli ang voice recorder at ang natitirang papel mula sa lumang kahon. Mauro, ang buong akala ng lungsod na ito, ang pamilya natin ang nagmamay-ari ng hotel at ng lupang ito. Ngunit ang hindi mo alam, bago pumanaw ang iyong ama, ipinagkatiwala niya ang pamamahala ng kalahati ng ating shares sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan, ang chairman ng City Development Board, si Senyor Valderrama. Siya ang lihim na nagbigay ng proteksyon kay Director Ramos para gawin ang pangungutong na ito kapalit ng porsyento sa kita upang pondohan ang kanyang personal na marangyang pamumuhay. Nanlaki ang mga mata ni Mauro. Si Senyor Valderrama ay ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama, ang taong itinuturing nilang pamilya. Hindi niya akalain na ang taong pinagkakatiwalaan nila ang siya palang ahas na sumisira sa ligasiya ng kanilang pamilya sa kalsada. Hindi ko lubos maisip, Lolo. Si Senyor Valderrama, ang taong palaging kasama natin sa mga handaan. Siya ang utak ng lahat ng panggigipit sa mga mahihirap na driver dito sa syudad. Kaya ako nagpanggap na mahirap, Mauro. Kaya ginamit ko ang lumang motor ng iyong ama. Alam kong kapag dumaan ako sa kalsadang ito na mukhang ordinaryong matanda mula sa probinsya, kakagatin nila ang pain. Gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para harasin ako. At ang nangyari ngayon, ang pagka-arogante ni Arjun at ang pagdating ni Director Ramos ang naging mitya upang tuluyang mabunyag ang buong kadena ng kasamaan. Sa mismong sandaling iyon, isang marangyang limousine ang huminto sa tapat ng hotel. Bumaba rito ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na ginto. Walang iba, kundi si Senyor Valderrama. Nakarating sa kanya ang balita na nagkakagulo sa kalsada at may live stream na kumakalat sa internet kung saan nadadamay ang kanyang pangalan. Baka sampek yung pag-aalala sa kanyang mukha habang lumalapit kina Tatay Arnaldo at Mauro. Arnaldo, Mauro, ano itong nabalitaan ko? May nanggulo ba sa inyo rito? Huwag kayong mag-alala. Gagamitin ko ang aking posisyon sa gobyerno upang maparusahan ang sino mang enforcer na naglakas loob na hawakan ng inyong ari-arian. Ako mismo ang magtatanggol sa pamilya ninyo. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Tatay Arnaldo. Humakbang siya pasulong. Hawak ang voice recorder na naglalaman pa ng isang huling audio clip na hindi pa naririnig ng lahat. Pinindot niya muli ang play button sa harap mismo ng mukha ni Senyor Valderrama at sa harap ng mga kamera ng media. Ramos, siguraduhin mong malinis ang pasok ng pera ngayong buwan. Ang pamilya ni Mauro ay walang dapat malaman. Kung may pumalag na taga-probinsya, gamitin mo ang mga enforcer mo para takutin sila. Ang Luzon na ito ay sa atin. Isang katahimikan ang nangyari. Ang buong paligid ay tila na bato. Ang mukha ni Senyor Valderrama ay tuluyang gumuho. Ang gintong tungkod na hawak niya ay muntik nang mabitawan dahil sa matinding pangangatog ng kanyang mga kamay. Huli na ang lahat. Ang huling alas ni Tatay Arnaldo ay tuluyang nagpabagsak sa pinakamataas na pinuno ng sindikato. Valderrama, ang akala mo siguro ay nabulag mo ako ng mga mamahaling regalo at kunwaring pakikiramay noong mawala ang aking anak. Ang motor na sinunog ng iyong tauhan ay hindi lang bakal. Ito ang saksi sa kung paano tayo nagsimula. At ngayon, ang motor na iyon ang naging huling ebidensya upang bawiin ko ang lahat ng kapangyarihang ipinahiram ko sa iyo. Mga kapulisan,
Arestuhin ang taong yan. Kasuhan siya ng plunder, graft, and corruption. At sa buwatan sa pangungutong. Simula ngayon, tinatanggalan na ng aming korporasyon ng anumang karapatan ang taong ito. Sa gitna ng hiyawan ng mga tao at pag-flash ng mga kamera, tuluyan ang pinalibutan at pinusasa ng mga otoridad si Senior Valderrama. Ang makapangyarihang opisyal ay sumama sa pagbagsak ni na Director Ramos at ng enforcer na si Aljun. Ang kalsadang dating puno ng takot para sa mga maliliit na driver ay napuno ngayon ng palakpakan at hiyawan ng tagumpay. Tumingin si Tatay Arnaldo sa abo ng kanyang motorsiklo. Lumapit si Mauro sa kanya. Dala ang susi ng pulang Ferrari. Lolo, tapos na po ang lahat. Nabigyan na po natin ng hustisya ang alaala ng aking ama. At ang mga driver na biktima ng pangungutong sa lungsod na ito. Ito po ang susi ng Ferrari ko. Sa inyo na po ito. O kung gusto nyo, ipapagawa ko ang pinakamagandang custom-made na motor sa buong bansa para sa inyo. Ngumiti ng napakatamis ang matanda. Hinawakan niya ang susi ng Ferrari, ngunit ibinalik din ito sa palad ni Mauro. Tumingin siya sa malayo sa direksyon ng kanyang mahal na probinsya. Salamat, Apo. Ngunit ang isang taga-probinsya na katulad ko ay hindi kailangan ng Ferrari o ng mamahaling sasakyan para patunayan ang aking halaga. Ang tunay na kayamanan ng tao ay wala sa kinang ng kanyang pag-aari, kundi sa linis ng kanyang puso at sa tapang niyang ipagtanggol ang tama. Iwanan mo na sa akin ang abo ng motor na ito bilang paalala na sa kalsado ng buhay. Walang maliit na tao ang dapat tapakan ng mga nagmamalaki sa kanilang kapangyarihan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang matinding aral ang iniwan ni Tatay Arnaldo sa buong lungsod na ang tunay na batas ay walang kinikilingan. At ang pagpapakumbaba ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang yaman. Si Aljun, Director Ramos at Senior Valderrama ay sabay-sabay na nagdusa sa kulungan. Habang si Tatay Arnaldo naman ay bumalik sa kanyang tahimik na pamumuhay sa probinsya. Bit-bit ang karangalan na siya ay naging instrumento ng tunay na hustisya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito sa Tamoxki TV. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong reaksyon sa kwentong ito. At please po, pasubscribe po ng aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.